Magandang umaga sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles is back to render public service in the field of law, specifically sharing our little knowledge about our laws so that many will be benefited of it. O ito yung serbisyong edukasyong pangbatas para sa sambayanang Pilipino, brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2, sa pamamagitan ng inyong lingkod na isang abogado at isang guro or profesor ng batas sa maraming law school sa bansa. Okay, the topic. Ito yung nangonsulta dito ay hindi ko naman kakilala. Hinanap ako, siyempre yung Eagles Club, hinanap para makapagkonsulta. Okay. Bakit? Yung kakontrata niya ay nilabag yung terms and conditions of the contract. In other words, there is what? Violation. The other contracting party violates the terms and conditions of their contract. Dahil wala ang ako, syempre busy din at nakausap ko naman sa telepono. Ito yung sinabi. Syempre galit. Bakit? Tama lang naman magagalit. Loko-loko yung kausap niya. Hindi sinunod. Iniwanan yung kontrata. Anong kontrata? Ay, yung construction. Aba, pagkatapos mabigyan ng milyones, inabando na. Ganyan, mga kontraktor. Maraming ganyan, hindi lahat, pero marami. Okay, so inabando na. Ang sabi niya sa akin, ito nga, nilabag kung anong gagawin. Sabi ko, kasuhan mo. Kung gusto mo. Kasuhan mo para naman managot yan. Tapos sinabi niya sa akin, ipa-aristo ko na lang yan si Ko Lokoy. Marami naman akong kakilalang pulis, nagbanggit pa. Marami naman akong kakilalang pulis sa Pasig City, Metro Manila. Ano yung topic? Tika muna. Tama ba? Ayon ba sa batas na dahil lumabag sa kontrata itong Kulukoy na sinasabi niya, maari bang arestuhin na ng mga kakilala niyang pulis even without a warrant of arrest? Siyempre, sabi ng batas, sabi ng Supreme Court in so many cases, no, hindi. Kasuhan mo muna kung sakaling papasok yung criminal case na estafa, kung sakali, you can file a complaint with the Office of the Prosecutor, and if the prosecutor finds probable cause, files an information in court. And if the court finds that probable cause for the issuance of a warrant of arrest, maaresto na si Kulukoy. Ikausapin mo na yung mga kakilala mong pulis. Alright? Okay, now, ito yung mensahe. Hindi porket may kakilala tayong mga pulis, iparesto mo na yung tao na hindi naman ng arrest without warrant. Hindi. Huwag ganyan. Isa sa ganitong sitwasyon, malamang yung pulis hindi, kahit kakilala niya, hindi yun kikilos, hindi yun aaresto. Alam nilang labag sa batas, di ba? Mga kakilala kong pulis dito na nanonood naman, na silip-silip dito, at yung mga kakuya namin sa The Fraternal Order of Eagles, hindi nyo arestuhin, di ba? Ngayon, halimbawa, yung kakilala niyang pulis, hindi natin alam bakit naman inaresto, even without a warrant. For what? Violation of the terms and conditions of the contract. Aba, delikado si naaresto. Bakit kulong? Kaya lang, sisipa yon, bibuelta, sasampahan ka ng criminal case sa illegal na pag-aresto. Sa kasi pulis, kawawa naman itong pulis na sumunod sa kanyang kakilala, baka magkasuhan ka. Doble kara ang kaso laban sa iyo, a criminal case plus administrative case. Ano ang mensahe? Mga sambayanang Pilipino, porket may kakilala
tayo o kayo na pulis, huwag naman puntahan agad ang pulis para i-arestuhin. Ngayon, kung tanggihan kayo ng pulis, sasabihin naman, sobra naman, ang laking tulong na ibigay ko yun sa pulis, hindi naman inaresto. Sasama yung loob mo sa pulis. Huwag kayong pumunta sa pulis, iparesto sa ganitong sitwasyon. Pwede kayong pumunta sa pulis para matulungan kung ano yung kasong isampa laban sa kakontrata mo. Malamang tutulungan ka ng pulis, sabi mo kakilala, pero hindi arestuhin. Dito nasisira yung maraming pulis, arestuhin without warrant, illegal naman, nasisira yung pulis mismo at mismo yung imahin ng Philippine National Police nasisira din. Kaya sambayan ng Pilipino, huwag yung ganitong pamamaraan. Okay, so maraming salamat. Sana nakatulong na naman yung The Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Magandang umaga sa lahat.